So kanina merong prayer rally, right? Ang JIL. And nag-speech ang ating Senator Amy. Ito nga po yung verbatim, pakita ko sa inyo. Ayan. So binigyan ng chance ang mahal na senadora na manalangin kasama nung crowd sa prayer rally ng JIL sa Praise Valley, North, sa Bulacan. Doon umattend ng concert yung kapatid niya. Kanina. Oh, so medyo emotional po si Senadora Amy sa prayer rally. Dahil hindi na nga siguro niya mapigil ang kanyang sarili. Ang tagal din niyang nagkikimkim, right? Pag upo ng kapatid nito, for sure umaasa siya na maging labas-masok ito sa palasyo. Kapatid niya nakaupo eh. 'Di ba? Anything na gusto niyang gawin magiging madali kasi kaalyado niya ang nakaupo. Although nasa ibang branch si Senadora Amy, nasa Senate siya, sa executive branch kapatid niya namumuno. So napakadali ng mga gusto niyang gawin, 'di ba? Ng kanyang mga ano tawag diyan? Mga activities, projects. One time nga daw sabi ni I think si Queen Boljaquera nagsabi na manghihiram yata ng chopper si Senadora Amy para sa kanyang relief mission or whatever that is na lakad ni Senadora Amy para mapadali nga. Hindi pinahiram ng chopper. Kapatid mo, hindi mo pahiram. Diyos ko po, kahit ang kinigyera, ipahiram mo ng lentek. Sinong pumigil? Malamang yung galema, yung isa sa demonyo doon sa loob ng, alam niyo na, nananahan na ngayon at naghahari-harian sa kaharian ng yung palasyo ng tao. Yung People's Palace, naging kaharian na ng demonyo. Malamang. So nagdarasal ngayon ang Senadora Amy, di ba? I know marami sa inyo ang tinabangan dahil nadamay na si Senadora Amy dahil apelyido naman niya ang apelyido na nakaupo ngayon na talaga namang apakalamya. Malamya lang ba or wala talagang pakialam? I don't know kung ano ang kanilang, thank you so much po Kuya OFW Hero. Or may balak baga talagang ibangon ang Pilipinas. Well, meron silang kick-off rally. I don't know, after ng kick-off rally, anong susunod? Apakabonggang mga infrastructure projects sa ang makikita natin, yung mga pledges baga ng kanyang apakaraing biyahe within a year and a half. Masisimulan na ba? Ilang subway ang ipapagawa ng kapatid ni Senadora Amy na yan? Dadagdagan ang subway kaya? Ibubuhayin kaya ang Riles from meron naman talaga dating LRT, di ba? PNR ba yan? Philippine National Railway. From Manila to Bicol. Namatay ang Riles na yan Manila to Batangas. Dapat nga mag-improve pa yan, di ba? Dapat naging modernized yung mga bagon. Dapat mabilis na ang pagbiyahe sa Maynila. Lalong lumala ang traffic. Take note sa panahon ng kapatid mo, Senador Raime. At talaga nga namang mananalangin ka ng malala para sa kapatid mo dahil grabe ang mga demonyo. Sa panahon ng kapatid mo, naging number 1 ang Pilipinas sa pinakamalalang traffic sa buong mundo. At nabanggit pa yan doon sa concert na pinunta ng kapatid mo. Malapit lang dyan malamang sa prayer rally ng JIL sa Norzagaray. Nalimutan ko kung saan banda yung Philippine Arena sa Bulacan eh. Doon ginanap yung concert ng Coldplay. Diyos ko po, hindi maitago nung si Chris Martin ba yun, yung sa Coldplay, ang kanyang frustrations, dinaan na lang niya sa joke na grabe daw, shitty daw yung traffic sa Pilipinas. Nandun nakikinig at nanonood ang presidente, tatawa-tawa lang, wapakils kasi nga naka-helicopter. Hindi niya dinanas ang traffic. Yung mismong banda ng Coldplay, naranasan ng traffic, yung mga umattend, dumanas ng grabing traffic, kailan mag-i-improve ang transportation pa lang ng Pilipinas. Apakarami pang dapat asikasuhin. Yung isa busy sa concert, busy sa party, busy sa mga fashion shows, busy sa travel. Peace and order, kailan niya aayusin? Problema sa droga, sa crime. 'Di ba? Yung availability at 'di ba yung dami ng trabaho na pwedeng mapag-applyan ng Pilipino. Yung education, yung healthcare. Parang pakels.
Ayun, may pa-kick off. Ewan ko kung anong mangyayari. But anyway, so nagdarasal ang mahal na senadora. Thank you, Dr. Gloria and Limar. Dahil nga nahahalata na, hindi na kayang takpan eh. Nahahalata na ng taong bayan na inutil. Ito ba ang magiging legacy nyo, mahal na Senadora Amy? Well, maganda ang legacy ng tatay mo. For 20 years, napakaraming infra, di ba? Together with your mother. Oh. Pero ngayon, ang kapatid mo, 1.5 years na, wala pa ako nakikitang infra. Wala pa ako nakitang nagtatayugang pinagawa yung kapatid mo. Ang nakikita ko na balita, kahit na ang media ang bait-bait, yun yung pag-attend natin niya ng concert, umattend ng wedding, travel, buhay hayahay at buhay apakasarap ang kapatid mo, buhay hari. Anyway, baka hindi nga talaga busy ang kapatid mo, baka iba talaga ang namamalakad, no? At baka ang namamalakad, demonyo na. Baka di ba, yung kapatid mo na lang ay parang ano na, kung hindi man nasapian, eh, I don't know, nahawahan or puppet, right? Oh, dumaldal ka doon. Oh, sige, mag-speech ka doon. Oh, go. Oh, sige, magpakita ka. Walang bahala din yung umintindi ng mga kayang mag-deliver. Oh, saklap. Anyway, may video ito. Ito yung verbatim ng kanyang speech. Let's listen to Senator Amy Marcos. Dahil sa hinaba-haba ng panahon ng pagpipigil ng mahal na senadora, malamang napuno na. Kaya eto, 'di ba? Dati laging playing safe yan siya mga ate at kuya kapag ini-interview. Eh ngayon, although nandun pa rin yung pagmamahal niya sa kanyang kapatid, pero she's praying na sana yung mga demonyo na yan na nakapaligid sa kanyang lalaking nakababatang kapatid eh magsipaglayasan na dahil well, Senadora Amy, hindi lang to kahihiyan ng pamilya nyo. Ang pinag-uusapan na dito ay ang pamumuhay ng mga kababayan mo all over the Philippines. Anong klaseng pamumuhay ang kayang i-guarantee ng kapatid mo within 6 years at sana wag na nga lang matapos. Magulo, delikadong maglakad sa kalye, sa lansangan, mga kakilala at kaibigan namin naghuhupya ka na ang mukha dahil sa asin, yan ang magiging legacy ng kapatid mo ay kasama mo kaming mananalangin this time. And nga pala mga ate at kuya, ito daw po ay mga panimula pa lang ng mga pag-imik ni Senadora Amy. Sabi nga baka ito ay na-pressure din kay Miss Maharlika, di ba? Binibigyan ng ultimatum ni Miss Maharlika to eh. Umimik ka, magsalita ka, not necessarily upload mo ang Pinipig Crunch. Baka yung Pinipig Crunch ang may hawak si kaya hawak sa liig, di ba? Baka may hawak siya ng Pinipig Crunch Betamax or VHS ng Pinipig Crunch. Kaya siguro hawak niya sa liig. Kaya naghahari-harian yan, di ba? Oh, anyway, let's listen to Senator Amy Marcos kasi mukhang isa yan sa mga demonyong umaali-aligid sa kanyang syupatembang. Let's watch. Panginoon Diyos, inalay namin sa iyo sa araw na ito bilang mga saksi ng minamahal at pinagpipitagang Brother Eddie Villanueva ang lahat ng aming isipin, gagawin at sasabihin. Punuin po ninyo ang aming mga puso ng biyaya upang ang lahat ng aming gagawin o hindi magagawa ay naaayon sa banal ninyong kalooban. Tulungan mong mahalin ka namin tulad ng pagmamahal ng JIL ng buong isip, buong puso at buong lakas. Naway maging inspirasyon ka sa amin na aming mga gagawin para sa kagiginhawa ng aming kapwa, ng aming pamayanan, ng buong bansa. Inalalapit ko sa iyo ang bayang ito. Kami po ay iyong iadya sa makasariling ambisyon, kawalan ng malasakit at pagkabulag sa kapirasong kapangyarihan. Palakasin ninyo
ang kalooban at kalusugan ng mga pinuno ng bayan upang makapaglingkod ng mga katapatan, simpatya at pananagutan. Basbasan nyo ng katapangan ang mga kapwa kong senador, lalo tigit ang aming Majority Leader Joel Villanueva, upang manindigan para sa aming institusyon ang ating konstitusyon at ng mandato ng taong bayan. Ipaalala po ninyo, mahal na Panginoon, sa Kongreso na sagrado ang tiwala ng bawat Pilipino, na ang botong ipinagkaloob sa bawat halal na pinuno ay bunga ng kalayaan at demokrasya. Protektahan nawa ninyo ang ating Vice-Presidente, ang kagandahan taglay ng kanyang puso, pagiging matiisin, mapagpatawad at mapagkalinga. Higit sa lahat, haplusin nawa ninyo ang puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas. Buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag bugyuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa kakatawan ng katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong, itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas. Kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. Amen. Well, so ang dating sa akin mga ate at kuya is, well, binigyan siguro siya ng chance na maging guest speaker ng JIL, si Senator Amy Marcos. Dahil nga po si Joe Villanueva ay anak ni Eddie, right? Anak ni Eddie Villanueva ng GIL. And then maybe nag-ready lang siya ng speech no para sa guesting niya dito or what. Kaya lang hindi niya mapigilan ng sariling isingit ang mga frustrations niya. So parang ang dating din sa akin ay wala silang constant communication ng kanyang kapatid.
Hindi niya matawagan, hindi niya makausap, lalo na ng personal, mapayuhan, matanong. Mukhang gwardyado ng mga demonyo sa paligid ang kapatid niya. Nababakuran. Dati siyang tumira Dati si Senadora Amy ay sila buong pamilya tumira ng Malacanang. Kung tutuusin puwede siya maglabas-masok, kapatid niya ang nakaupo. Dati nilang tinirhan for 20 long years, 21 ang palasyo. Tapos parang wala siyang access kung kailan lang payagan ang mga senador na pumunta saka rin siya makakapunta. Pero sa tingin ko yung siya lang mag-isa, exclusively to talk to her brother, ekis. Parang may barricade, parang may right? May mga gwardiya sibil aside from the PSG. Kaya hindi makausap ni Senadora Amy. And panimula pa lang daw yan mga ate at kuya ng unti-unti niyang pagsasalita. Marami pa siyang marami pa siyang 'di ba, gustong sabihin or gustong ilabas at sana huwag nang magpreno si Senadora Amy. Kasi kanino natin iaasa ang 'di ba, pag call out sa kapatid niya sa mga pagkakamali, hindi naman natin maasahan ng media na bumatikos or magsalita, pumuna, siya talaga dapat 'yan. Of all people, siya kasi kapatid kadugo. So kung siya pumupuna, mas may credibility kaysa sa ibang tao lang. Baka sabihin, basher lang 'yan, naku inggit lang 'yan, or ito kapatid 'to, eh. Oh, blood related. So, tapos may mga allegations na ipagugurgur 'yan. So, dumarami yung frustrations ng senadora kaya nagsasalita na unti-unti. So, hindi lang iisa ang demonyo, malamang marami. Baka nga katabi pa sa and ang aabangan ko ng matindi ang mga pasabog at mga magiging pagpuna ni Senadora Amy sa sampid lang pero yun ang reyna-reynahan ngayon. Kasi kaya nagkakaganyan ng kanyang kapatid dahil dun sa butod na yun. Would you agree with me? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.